Arms day today. Wala si coach. So, ako lang mag-isa. Warm up muna tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Actually, hindi ko komisado yung workout. So, kailangan kong panoorin yung mga lumang videos. Pero okay na yun as first workout. Taas agad ng heart rate ko, 101. Yun naman kasi yung kagandahan ng mga coach, di ba? Hindi ko na kailangan mag-isip ng program, sila na bahala. Ikaw na mag-execute. Pero yun nga, may times talaga na wala sila kasi may kailangan siyang gawin. Blood works. Pwede na siguro ito warm up. Dalawa. So, working tayo mamaya. 3 plates. Seated. Dumbbell. Tapos, mag-hammers tayo. And then, ropes for the triceps. 3 ropes. So, 2 bicep exercise, 3 tricep exercise. Let's go. Second warm up. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paano ko lang isang para sa working set. Set natin ng 2 minutes yung pahinga. Grabe yung best ang tibok ng puso. Para natin 2 minutes. Para may 2 minutes rest tayo. Medyo mahirap din walang coach kasi hindi siya mag-execute ka na lang. Isipin po ng program, tapos ikaw maglo-load ng weights. Hindi maganda kung may coach eh. Sila na maglo-load ng weights. Pero minsan tinutulungan ako. Pero minsan ayaw ni coach kasi para lang makonserve yung energy. Kulit kanina na nag-iinip ako. Sabi, yung laki daw ng nuts ko. Tapos, yung talagang load. Tapos nag-stuck daw. Alam mo yung pag naramdaman pag nag-blow ka ng balon. Parang may naramdaman mo. Yung naramdaman sa panaginip. Parang na-stuck siya. Ayan pa tayo, 57 seconds. Ano muna tayo? Dapat kasama din sila Camille kaso tulog pa si Ayo. Actually napuyat nga kami kasi inuubo na naman siya.
Pantigil yung ubo na kanina madaling araw. So, nagising ako mga 8 lang. Usually 7 kasi yung workout na ako. So, naisip ko, tutuloy pa ba ako? Hindi. So, doon papasok yung discipline. Kahit sobrang tinatamad ka, kahit sobrang inconvenient, gagawin mo pa rin kasi kailangan mo. Nakita ko sa Warriors, nakalagay 17 weeks na lang before the competition. So, that's about, kasi merong 4 months, 4 weeks, 1 month. 4, 8, 12, 16. So, 4 months na lang. 4 months and 1 week. Tapos, competition. Let's go. Ilan to? 8 to 10 siguro. So, six. Seven. Failure. At bad. 1 minute rest. Tapos back off tayo. Sabi nila, doon daw na-achieve yung muscle growth. So, failure. So, yeah. If you're failing in life, if you're failing in the gym, that's fine. Okay. Teka ako ma-out balance kanina. Yep. Hindi ko pa rin kaya ng buo. Without swing yung 3 plates. Pero, that's fine. Strength building takes time. With proper nutrition and proper sleep, kaya niya. Test ko lang ako dyan. Magpipick ba? Sure. Let's go. Four. 5. 6. 10. 11. That's good. Sabi ni Coach, okay lang naman yung partial reps. And yung swing. Kapag pagod na talaga. Sa makampleto mo. Balik ko lang to. Seated curls tayo. Let's go. Seated curl naman. Gagawin ko. Pyramid ako. Or gawin ko. Simula ako sa mababa. 15 reps. Tapos 12.5. 12 reps. 15. 10 reps. Kung kaya. Pero, na rin. Medyo nag-feel ko na yung pump. So, ibig sabihin maganda yung warm-up natin. Let's go. 10 kilos. Alternate. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Yung kaliwa ko pa fail na. Yung kanan ko kaya pa. 30. So 15 reps each. Yung 12.5, try ko 12. So that is 24. Tingnan natin kung saan makakaya. Ano pa bang benefits ng may coach? Ako hindi wala akong balak mag-coaching. Pero bibigyan ko kayo ng idea kung ano yung sa tingin ko na bakit kailangan ko ng coach o bakit kailangan nyo mag-coach. Lalo na kung magko-compete kayo. So, ayan, nasend ko to sa friend ko, number 1. Para hindi na mag-effort mag-structure and may programs. Conserve energy since sila magle-load and unload ng weights. Yan, nasabi ko na kanina. 3 is extra push. Kasi kapag di mo na kaya, pipilitin ka nila or mamotivate ka nila, di ba? Kasi minsan, kaya pa talaga ng katawan mo pero yung utak mo sinasabi na hindi na. Number 4, accountability. Kasi may magpabantay sa'yo. Sabihin, oh, ganito, ganyan. Ba't di mo ginagawa ganito. Diba? So, kumbaga, nag-report ka, hindi lang para sa sarili mo, diba? Number 5, transfer ng knowledge na di pa available sa akin. To conserve time din sa na manood and magbasa ng stuff na may to conserve time din na manood and magbasa ng stuff na may or may not work on me. By doing this, gist na yung matatanggap kong info. Yeah, kasi there's a lot of noise. Ang dami nagtuturo, di ba? Hindi mo naman na yung tama, ano yung mali. Pero ano rin yung mag-work sa'yo. So yun. Wait lang, bago ako mag-set. Ano muna ako. Andam pa rin po. Magte-t-shirt na ako ngayon kasi katulad na sabi ko kahapon sa kabilang sa yesterday's vlog, sabi ko I wanna protect my mental health kasi nababody dysmorphia na ako. Okay, 24 sana kayanin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 12 reps each for 12.5 kilos. Kaya na naman. So, 102 yung heart rate. Sobrang bilis. Hinga lang ako. Meron pa tayong isang set. Tapos set tayo. 15 kilos. Let's try natin na maka at least 8 to 10 reps each. So, that is 16 to 20.
Bakit alternate? Hindi ko alam eh. To be honest. Hindi ko pa natanong. Or nasabi na niya pero nakalimutan. Ngayon, going back. No body dysmorphia na ako kasi alam mo yung ibang tao nagagandahan na sa katawan mo. Nakikita yung improvements mo. Pero ikaw as araw-araw mo nakikita yung katawan mo nakahubad. Parang for you, walang improvement or kung meron man, kulang pa. Okay, ayoko muna makita masyado yung katawan ko. Tapos bubulatin ko na lang. After siguro weekly or monthly, tingnan natin. Grabe. Kaya to. Sa amin ni Coach. Sabihin mo lang na kaya. Kakayanin mo talaga. Eh, yung ginagawa ko lagi. Nakausap ko yung sarili ko. Sinasabi ko, kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan. So, tutry natin yun ngayon. Kaya. 15 reps each. 15 reps, 15 kilos, 8 to 10 reps each. Bababahin ko muna yung heart rate ko. 125 na yung heart rate ko. May binili akong ganito sa TikTok. Comfort cards. Hindi ko lang kung bagay ito sa format natin. Bala ko gawin din kay Coach to. Parang babunot ka ng mga sets of questions. Tapos pipili ka ng question. So, yan. Diba ito? Una, what type of support ang kailangan mo from friends and families right now? Uy, sakto. Very timely. Yun lang. Manood lang sila ng progress to. Wala lang negative comments. Wala naman so far. Kasi iba diba kasi magmamarunong na, uy, sama tong ganyan, itlog, creatine. Eh, hindi naman nila alam. Hindi naman nila napag-aralan. Eh tayo, bago natin gawin, pinag-aaralan na natin kung maganda ba talaga sa katawan. Yun. Siguro, enough na talaga yung, lalo na yung wife ko na siya yung nagluluto for my meal prep. Tapos kasama ko sila sa pag-workout. Yun, enough na sa akin. Basta, yun nga, basta wala lang negative comments. Yun nga, masama yung kinakain mo, masama yung araw-araw mag-exercise. Because you don't know that. So, para sa mga may ganong pamilya, siguro, educate mo sila or kung hindi mo ma-educate, kung close-minded sila, i-tune out mo na lang yung mga sinasabi nila. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hindi ko na mabuhat yung kaliwa. 50 na ata ako. So, 7.5. Tatry ko ulit. At this time, may wrist wraps. Tapos, bababahin ko na talaga yung heart rate. 125 pa lang. Ito. Siguro, magbunot muna tayo ng next question. Marami pa naman tayo. Salita ko na salita, hindi pala nakafocus sa akin. Sayang lang.
Okay. Saan ka kumukuha ng pag-asa kapag feeling mo lahat ay hindi naayon sa plano? Easy, kay God. Heavenly Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Lahat naman talaga kasi, not everything will go according to your plan. Because we are not 100% in control. God is all in. Only God is in control. So, yeah. Actually, dati talagang control freak ako eh. So, kapag na-stress ako, kapag hindi natuloy yung plano na gusto ko in-scheme ko for the longest time. Pero now that I believe in them, I believe in God na, it gets easier. Kasi you find rest and comfort na if something did not happen according to your plan, then it just simply means that His ways are better or His plans are much better than yours. Kasi He can see everything, all possible outcomes. Malay mo, yung plano mo will be destructive to you along the way or maganda nga yung result pero mawawala ka sa path niya. Diba? Papalayo ka sa kanya. Yumaman ka nga, pero mawalan ka ng empathy sa mga mahihirap. O yumaman ka, nakalimutan mo na yung pamilya mo. Nakalimutan mo saan ka nang galing. Diba? Ma-apply talaga siya sa lahat ng bagay. We find hope and rest in Jesus. Yun din napansin ko sa mga mundo ng bodybuilding. Talagang malakas yung pananampalataya nila kay Lord. Siguro, totoo nga na yung gym kasi is full of broken people. Diba? So, dito nila ayos yung mental health nila. At emotions nila, mentally, physically. Diba? Kaya maganda mag-gym kasi it aligns you. Diba? So, it bears the question, can we do it without a God sa competition? I don't think so kasi sobrang hirap talaga yung discipline. Kailangan talaga ng mental toughness. Exercise, totoo to. Exercise, wala lang to. Yung mental talaga ang kalaban mo dito. Lalo na sa pagkain din. Hindi mo na makakain yung mga gusto mong kainin. May miss mo yung mga araw-araw mo kinakain noon. Kaya sabi nila, di ba, yung your cheat meal is their normal meal. Yung cheat meal mo ngayon is pangkaraniwan lang sa iba. So, ang galing din. Kasi hindi ka na ordinaryong tao eh. Competitor ka eh. Athlete ka na. Kasi yung ginagawa ng normal lang ng iba. Cheat meal na pala sa'yo. Try natin. 125 kanina, may 121 na lang yung heart rate. Tingnan natin. Six, 7, 8, 9. Ay, huwag talaga. Okay lang. Bawi tayo next session. Konti na rin kasi nang kinakain ko ngayon. Kaya, yung energy, mababa na rin. We started 3,000 calories with Coach Brian.
Tapos ngayon, 2-3 na lang. So, 700. So, below maintenance na ako. And, mataas ko na actually dati nasa AF pa, 1.9. Nababa ko 1.4. Pero, iba kasi yung workout ngayon. Mas extreme ngayon. So, tapos na tayo sa dumbbells. Ano naman tayo? Tapos, hindi pa pala tayo tapos sa dumbbells. Tapos lang tayo sa curls. Ano naman tayo? Hammers. So, naalala ko, feeling ko, hindi ko alam kung same logic ka. Kasi nag-static press kami kahapon, shoulder press kami kahapon. Yung 1, 2, 3, 4. Tapos tsaka lang tataas dito. For blood flow daw yun. Hindi ko alam kung same logic applies sa kaya alternate. Kayo, let me know. Tama ba yung sinasabi ko? Parang hindi ako coach hindi ako expert. So, take everything that I said with a grain of salt. So, bahala kayo to research. Hindi ko alam. Tama rin yung sinasabi ni coach. So, depende kayo. Nakakatawa kayo sabi ni Carlos Agassi, di ba? We're not your doctors. Do what works for you. Tama kayo. Mali kayo. Kulit 10. 10. For seated. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Easy. Yun din pala sabi ni coach. Kailangan keep the tempo. So, kung paano yung pacing mo from the start, dapat ganun din sa finish. Kasi kapag binilisan mo lalo o binagalan mo, baka dun mabitin o maputol yung rhythm mo. Diba? Which is correct naman. Kapag hinihingal na kasi ako, tumitigil ako. So, tendency, hindi ka na mabuhat. Tingnan pa natin. Habang mag tayo 1 minute. Para tong ano yun, no? Fast talk. 1 minute. Okay. Ayan. Ano ang pinakamasakit na sinabi sa'yo from someone you love? Wala akong maiisip. Kasi siguro I'm not an emotional person. Kapag may sinabi ka sa akin, ini-evaluate ko kung totoo ba o hindi. Kasi kung lahat ng bagay na sabihin sa'yo magpapa-apekto ka, diba? Ito ka talaga masasaktan. Lalo na pag di mo kakilala, tapos sinabihan ka ng negative. Hindi, kumbaga, may nabasa ko sabi, if you have a problem with me, text me. Or send me a text message. So, paano mo magagawa yun if you don't have my number? Exactly. If you have a problem with me, and you can't text it with me because you don't have my number, then you don't know me personally. Or we're not that close, di ba? So, yun. Wala talaga akong maisip. Iyaan mo lang sila. Sabi. Diba? Masasaktan ka lang naman nila kapag hinayaan mo silang saktan ka. Boom.
Don't give them the power to hurt you. Yeah. 12.5. 12 reps. Kaya ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Let's go. Kaya. 1 minute. Hindi pa tayo na 15. Basta importante yung squeeze. Hindi ko alam kung ito na yung pinakamabigat ko. Kasi hindi ko na dati nung nasa AF pa ako, nililist ako pa talaga. Which is good naman. Ngayon sobrang intense. There's not enough time na to breathe. What more yung isipin mo ano yung weights, ano yung next, ano yung previous. Marami. Saka nakakalito rin kasi kapag ganito. Sa AF kasi normal na lahat ng kilograms. Ito kasi halo-halo, may pounds, may kilograms. So, medyo malilito din. Ayoko nang mag-isip-isip eh. Kasi pagod na ako mentally na kakaisip. Kaya mo yan. Tapos, pati yung weights pa. Siguro kung wala akong coach dapat. Pero yun nga. May coach ka naman. Saan ka kung... Oh, ba't yun ulit? Ulit. Anong ginagawa mo the last time you felt na parang iniwan ka na ng mundo? Again, I'm not an emotional person. Parang wala naman na... parang tinalikuran na ako ng lahat. Parang wala naman kasi I have a good support system around me. I have my family, my friends. They're kind. My colleagues. My business partner. Siguro yun nga. If you're kind, you will attract the right persons and the right people around you. So just be kind. Kung hindi mabait yung mundo sa'yo, be kinder. Simple as that. Just follow and walk with Jesus. Diba? Sorry, nadidistract ako sa calves ko tsaka sa legs ko. Yung nipis na kasi ng kita mo. Kita na kasi yung mga ugat. 15 kilograms. 15 reps. Let's go. Kaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Partial na lang. Bigat. Na-realize ko lang. Sumabay din pala yung dami ng reps sa bigat ng ng weights. Di ba dapat 10 more reps? Tapos as we go along na mas mabigat na weight, mas mababang rep. Sinabay ko 10 kilograms, 10 reps, 12.5 kilograms, 12 reps, tapos 15 kilograms, 15 reps. Sabi sa'yo, hindi ako pwede maging coach. Kaya sabi ni coach, tandaan ko daw yung mga sinasabi niya para daw kapag naging coach na rin ako, di ba? Mapasa ko yung mga drawing. Which is a good thing kasi, di ba, passing the knowledge. Kasi may hindi madamot sa knowledge si coach. Pero, hindi ko alam kung baka kainin ko rin yung salita ko. Pero, or na wala sa balak na yan. Gusto ko lang makapag-inspire ng mga tao and to give glory to God. Yan naman.
I'm not doing this for myself per se. Siguro meron, siguro at the bottom of it. Pero yung top reasons, hindi for me. Kasi kung isipin ko na sarili ko, kakain na lang ako ng mga matatamis. Sweet tooth ako eh. Diba? Pero to sacrifice those para lang sa akin, hindi na. I'll choose my happiness. So tayo dito triceps tayo. Let's go! Ay, hinabot ko na yung damit ko. Sobrang pawis na. And kailangan ko kasi magpa-blood test din mamaya. Para daw ma-test yung testosterone and ano yun sa babae? Estrogen. Para malaman ko sumusunog ba ako ng fats? Pero nahirapan ba? Hindi tayo. Triceps. Siguro, simula na lang ako sa 10. Hindi ko alam kung gaano kabigat na yung akin. Mag-back offset na lang ako. Down. Four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Easy. 10. Sabi ko kanina, diba mag-back off. Mag-rope ako. Pero, matamad na ako lumipat. Dito lang tayo. Ganda ng pwesto natin dito. Tsaka may music kasi doon sa kabila. And nakakahiya naman na pahinaan, diba? Grabe. 25. Dati fit na fit to sa akin. Ayun, sikip yun. So, good sign daw yan. Kasi kakamasal mas, diba? Sana maganda yung kalabasan. Ang physique natin. Kung makapanood naman sa mga videos, kahit sa mga luma, hard work talaga. Hindi ako nagpabaya sa pagbubuhat. Ang lupit ng mga AI ngayon eh. Mga naka-white sand. Kulit eh. Ginagawa ng papak yung mga tao. Hindi naman ako na-offend sa ganun. Kanya-kanyang trip yan. Cool lang yan. Kaya nang palaki ng katawan mo in just a few clicks. Pero dito, sa tunay na buhay, walang ganun. Sobrang hirap. Ang daming factors to consider to build muscle and lose body fat. Tapos kanya-kanya pa tayo ng katawan. Tapos meron pa yung mga sakit na nag-hinder sa kanila mag-build ng muscle and lose fats. Diba? For fun lang. Pero huwag sana gamitin yung manloko ng tao. Mag-catfish or magpangat na coach sila tapos ganun katawan nila. Mahalata mo naman yung AI. Hindi pa maganda yung balat. Sobrang smooth. May tinatawag sa VFX na subsurface scattering. Parang yun yung amount of light ata na na-absorb ng skin. Or nag-bounce. Or parang naging translucent. Ayaw ko. Kasi makikita mo doon na parang rubber sa AI kasi. Parang rubber yung balat. Mag 10 kilos na all throughout. 15 reps. Or dagdagan ko kapag kaya pa. Kung mali man nagawa ko ngayon, at least hindi ako nag-skip. At least I showed up. Okay? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay na yan. Naramdaman ka na. So, 15 tayo kanina. 20. Third set. Try natin. 25. Yung dighay ko parang lasang itlog na. Currently, nakaano kami. Filed boiled eggs for today. Dito napapasok yung mga magsasabi na masama yung itlog. Actually, dati nga. Yung knowledge ko talaga dati. Dapat 3 pieces of eggs lang per week. Tapos ako 5 per week. So, 5 a day. So, 5 times 7. 35 eggs per week. I don't know. Ewan ko. Kayo, anong sa tingin niyo? Kasi merong tinatawag na bad cholesterol at good cholesterol. Ang dami mag-argue na yung mga malaking katawan, puro eggs na yan. Bakit? Ang healthy yun. Pero, mga sabi, sa mga eggs, baba. Babody shame pa nila. Well, ang thoughts ko doon, hindi mo porke malaki katawan, means healthy. Dami rin kinakalaban ng mga yan, hindi lang halata. Yung mga mataba naman, hindi mo rin masabing unhealthy sila, malay mo. There are aspects of their life or their health na healthy. You really don't know. Kaya huwag naman tayo mag-judge, huwag tayo mag-body shame. Yun din yung goal ko. Pag gumanda yung katawan ko, hindi ako mababody shame kasi doon din ako galing eh. I know the feeling na kaya kong mataba. Grabe. So, ang hirap maglakad nun. Konting steps ang panahon, hingal ka na. Diba? Don't judge na. Mo sila kung ano, saan sila masaya. Do what works for you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Nabitin ako ng hininga, sorry. Okay lang yan. So, naka 15, 20, 16 tayo. Ano na rin naman eh. Yung standing, curl, tapos hammer. Pang fourth exercise naman natin. So, expect na natin yung muscle. Not as strong as the first set. Okay. Bilis ang tibok ng puso ko. 130 heart rate ka. Sige, pili muna tayo dito. Bago tayo Nagpanggap ka na bang masaya kahit hindi ka okay? Paano mo ito hinarap? Oo naman. I think we all been there. Yun nga, yung namatay yung twins ko, 2023. Na-post ko na yun, yung tungkol doon. Parang I'm a walking dead. I can exercise, I can smile, I can socialize, I can make jokes. Ano ba? Basta all the stuff na ginagawa ng masayang tao, ginagawa ko rin naman yun.
Pero, I'm dead inside. Ako, hindi ko siya makonsider as nagpanggap. Kasi, parang, kailangan kong, kailangan kong maging strong for my family. Kasi, ikaw yung tatay, di ba? Kung nagpakita ka ng, natutunan ko to kay JC, Aniceto. Shout out sa'yo. Dati ko siyang ka-work ko siya. Hindi ka pwede mong pakita ng kahinaan sa pamilya mo. Lalo na kapag ikaw yung tatay. Kasi pag nakita nilang napanghinaan ka na, mas manghihina yung loob nila. So, yun. Wala rin akong time to process my grief nun eh. Kasi, pagkamatay nila, ako nag-process lahat ng sa libing, sa lupa, sa burol, pati yung pagpunta sa mayor, kapag mga death certificate na yun. Sakit na. Anak mo, tapos ikaw magpa-process ng katunayan na namatay sila. Parang everyday yun, sampal sa'yo na mas nauna yung anak mo sa'yo, diba? Yan. Lahat naman tayo dumating sa ganong point na papanggap ka na lang na masaya para sa family mo. Diba? Well, kudos sa inyo, sa ating lahat. Because that's a sign na strong person ka. Kasi a lot of people will not do that. Sila yung first na mag-break, or sila yung papa-victim. Pero tayo, we stood our ground. Next natin. Siguro ano na lang. Extension. Sige, extension tayo. 10 kilos na lang ulit. Pang ano lang. Pang ubos lang. Nag-iba-iba yung lighting kasi outdoor. Ay. Kasi bukas kasi ito eh. Parang siyang may panels lang. So, okay tayong sunlight. So, kapag may clouds, bababa yung exposure. Tapos, pag walang clouds, ang taas. Diba? So, these are just some things. Yun. Para makapag-cardio na. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5. Easy. Blood flow na lang tayo. Sabi na yung pawis. Tapos 10:30 na. Kailangan ko pa mag-cardio. 40 minutes na incline. 20 minutes na steady. Another 1 hour. Tapos kakain ako. Dala ko na yung post-workout meal ko. Kasi yun nga, magpupunta ako sa high precision. Okay. Basang-basa. Isa pa. And then, mag-ano na tayo. Paano mo na-handle ang huling big argument mo with a friend or family?
Well, I'm not really good at handling arguments. Ah, ang nasa isip ko ngayon, yung nag-away kami ng wife ko sa Hong Kong. Kasi first travel ko yun, first everything. First out of the country. Sinisikmura kasi talaga ako nun. Tapos, ang haba ng pila dun sa The Peak. Tapos pagdating mo dun, yun na yun. Parang ka lang umakyat sa BGC. Parang yun na yun. Yung sa Victoria Peak ba yun? Grabe sinisigmura ako. Tapos, sabi ko, uwi na. Tapos, nung lunch, sa ibang station siya mo para kumain. Ang central ata. Tapos, puro paakyat na naman. Yun nga. Yun din, doon ko rin na-realize na kailangan ko rin, aside sa bodybuilding, kailangan ko rin gawing functional yung muscles ko. Kasi wala talaga akong endurance. Hingal na hingal ako. Kasi yung 40 minutes incline tsaka 20 minutes steady, wala lang yan. Compared dun sa kapag talagang sobrang extreme na akyatan. Wala, yun. Hindi ako magaling eh. Siguro that's something na I need to be equipped or skilled in the near future. So, sorry to my wife. We're not all perfect. We're work in progress. Mahalaga, we're aware sa mga pagkakamali natin and points to improve. Okay. Parang gym lang yan. Progressive overload. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Yeah, progressive overload siya. So, hindi lahat ng kain mo sa buhay na mabigat. Hindi lahat ng mabigat sa buhay kakayanin mo agad. So, you need to take action. So, baby steps. So, just be better 1% per day. You don't have to be perfect to start. So, kung gusto niyo mag-gym, this is your sign. Let's go. Magka-cardio na ako. Thank you sa pagsama sa akin. And yeah, tomorrow kasama na hopefully si Coach and si Camille and si Arya. Kung okay na si Camille. Okay? Alright. Peace. God bless everyone. Stay safe.